Po si Wency Sales. Ngayon ay masasaksihan natin ang pakikipanayam ng pangkatatlo sa iba't ibang eksperto tulad ng guro, SK Kagawad at iba pa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si John Benedict Eleponga Palima mula sa BSC 1202 ng Tanggol Wika. Sa dokumentaryong ito, ating pakinggan ang pananaw ng isang membro ng Sangguniang Kabataan, kinatawaan ng makabagong henerasyon ukol sa kahalagahan ng wikang Pilipino bilang mabisang daluyan ng talino at diwa na tunay na akma sa pulso ng mamamayang Pilipino. Naririto si Binibining Marian Villanueva upang kapanayamin ang Pangulo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Maugat. Ako nga pala si Marian Angela Travieso Villanueva, galing sa BSC 1202. At atin naman papakinayamin ay ang Pangulo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Maugat na si Junel Abreu. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ano ang iyong pananaw sa kahalagahan ng paggamit ng wikang Pilipino sa mga opisyal na okasyon at transaksyon ng pamahalaan? So, para po sa akin, mahalaga ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga transaksyon at opisyales ng pamahalaan sapagkat nagkakaroon ng pagkakaintindihan ang bawat mamamayan, lalo na kapag may mga meetings o pagpupulong ang barangay or kahit anong pamang kawani ng mga gobyerno, mas naipapahayag nila ng maayos at mas naintindihan ng mga tao yung ang tunay na kahalagahan kung ano ba yung gusto nilang ipahatid sa bawat isa. Pangalawang katanungan, sa iyong palagay, sapat na ba ang ginagawa ng pamahalaan para maisulong ang wikang Pilipino? So, para po sa akin, may pagkakataon na nagiging sapat ang mga aksyon na ginagawa ng pamahalaan patungkol sa paggamit ng wikang Pilipino. Pero, minsan kasi nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na kung saan binabalangkas ng mga mambabatas ang paggamit ng wikang Pilipino, agaya na lamang yung naging issue nung nakaraan na gustong alisin ang wikang Filipino or ang Filipino sa kolehiyo. So, para sa akin, minsan kasi nagkakaroon ng tama o nagkakaroon ng sapat na aksyon ng pamahalaan, pero minsan kasi nagkakaroon naman ng hindi tama or hindi sapat na aksyon ng pamahalaan patungkol sa paggamit ng wikang Pilipino. Panghuling katanungan, anong inyong mensahe sa mga Pilipino patungkol sa pagpapalaga at paggamit ng ating wikang pambansa? So bilang tagapagtaguyod ng wikang pambansa at representation ng mga kabataan, ang masasabi ko lang sa mga tao, sa kapwa ko Pilipino, mahalin natin ang wikang atin sapagkat maging laganap man ang mga wikang Ingles, wikang Koreano or kung ano pa man, ang pagkakakilanlan natin bilang Pilipino ay ang ating wika. At sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa wikang Filipino, mas naipapahayag natin yung pagiging makabayan natin, pagiging makabansa natin. At sa pamamagitan nito, mas mahihimok natin ang bawat kabataan, ang bawat tao na mahalin ang sarili nating wika at mahalin ang ating bansa. Maraming salamat po, Sangguniang Kabataan ng Barangay Maugat. Thank you. Ako si David Bilila mula sa BSC 1202 ng Tanggol Wika. Sa maikling dokumentaryo, ito ang ating tunghayan ang kamananaw at karanasan ng isang lider sa serbisyo publiko. Isang taong may mahalagang papel sa paghubog ng patakarang may kinalaman sa wika, edukasyon at komunikasyon. Kaniyang ibabahagi kung papaano na itataguyod ang wikang Pilipino sa gitna ng hamon at kung papaanong ito'y patuloy na nagiging instrumento ng pambansang pag-unlad at pagkakaisa. Narito si Binibining Patricia Ann Mundo upang kapanayamin ang isang empleyadong may mataas na katungkulan sa kumpanya. Ako si Patricia Anmundo at kasama ko si Hazy Serrado, ang aking makakasama sa panayam. Magandang araw, ngayon ay nandito kami sa trabaho sa Canyon Cove, dito sa sales department ng Vacation Club. At kasama ko si Ate Hazy, ang ating makakasama sa panayam. Ginagamit ba ang wikang Pilipino sa pang-araw-araw na komunikasyon dito sa ating kumpanya? Oo, Sa anong aspeto? sa pamamagitan ng pagpapakilala ng aming produkto. Sa paanong paraan? Sa paraan ng pagkipagkwentuhan at pagpapakita ng kagandahan at kahalagahan nito. Nakikita mo ba ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Pilipino sa trabaho? Oo, Paano? dahil mas naiintindihan ng mga tao ang aming paliwanag tungkol sa aming produkto. Maraming salamat po, Ate Hazy.
Ako si Jonathan Bautista mula sa BSC 1202 ng Tanggol Wika. Sa dokumentaryong ito, ating sasaksihan kung paano patuloy na isinusulong at pinayayabong ng mga edukador ang paggamit ng wikang Pilipino bilang isang mabisang medium sa akademya at lipunan. Sa ating panayam sa isang guro mula sa isang kilalang universidad, ating aalamin ang kanyang pananaw, karanasan at mga konkretong hakbang tungo sa pagpapatatag ng Pilipino bilang wika ng mataas na talakayan at pagtuturo. Narito si Binibining Shane upang kapanayamin ang isang gurong tagapayo mula sa Universidad ng Batangas State University. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ginoong Jonathan. Ngayon, naririto po ako upang kapanayamin ang isang gurong tagapayo mula sa Universidad ng Batangas State University. Magandang hapon po, ma'am. Ano pong pangalan po nila? Okay, good afternoon. My name is Miss Adeline Sibaito. I am instructor in BPED program. Ma'am, narito po ang ilan po naming mga katanungan mula po sa kahalagahan po ng wikang Pilipino sa larangan po ng mga diskurso. Sa inyo pong palagay, paano po nakakatulong ang wikang Pilipino sa pagpapaulan po sa edukasyon? Okay, paano nakakatulong ang wikang Pilipino? Unang-una ay sa pagtatalakay para lalong maintindihan ng mga bata kung ano yung mga i-discuss natin. Okay, ayun pa. And then, number 1, para madali din natin totally na mapahalagahan kung ano ba yung mga dapat nating ituro. Okay, ituro at madaling maunawaan ng mga estudyante. Ma'am, ito po ang sunod na katanungan. Ano ang inyong masasabi sa paggamit ng wikang Pilipino sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad po ng edukasyon? Okay, malaki masasabi ko lang sa paggamit ng wikang Pilipino ay malaki maitulong nito sa pagtuturo, lalo na para maunawaan ng mga estudyante natin kung ano ba yung dapat nating ituro sa kanila, lalo na sa mga discussion. No? Okay, ayun po. Maraming salamat po, ma'am. Yun lamang po at maraming salamat. Ako si Harit Kasilag mula sa BSC 1202 ng Tanggol Wika. Sa maikling dokumentaryong ito, ating marinig ang tinig ng isa sa mga tagapagtaguyod ng wikang Pilipino mula sa sektor ng edukasyon. Isang guro na patuloy na nagsusulong ng paggamit ng Filipino bilang wika ng mataas na diskurso sa isang wikang hindi lamang mauunawaan kundi nararamdaman at tunay na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Narito si Ginoong James Manguera upang makapanayam ang isang gurong tagapayo mula sa lalawigan ng Tuwi. Maraming salamat, Harriet. Narito ako ngayon. Kasama ko ang isang guro ng Dalima Tuwi Elementary School na si Sir Joseph Tinoria. Para po sa aking unang katanungan, paano natin mas mapapalakas ang posisyon ng wikang Pilipino sa ating lipunan? So, malilinang natin kung mapapalakas natin ang wikang Pilipino sa ating lipunan kung palagi natin itong gagamitin, palagi natin itong pagyayamanin sa araw-araw na ating pamumuhay. Ang sunod ko naman pong tanong, ano ang papel ng edukasyon sa pagpapahalaga at paglalaganap ng wikang Pilipino? So, malaki ang ginagampanan ng edukasyon para sa ating wikang pambansa, wikang Pilipino. Isa ito sa medium of instruction ng mga kaguruan sa bawat paaralan na dapat matutunan nila sa pang-araw-araw nilang klase. Kaya hindi nawawala yung wikang Pilipino, yung Filipino subject sa ating curriculum. Kasi mas gusto nating malinang at mapalakas yung wikang Pilipino para sa ikauunlad ng ating bansa. Kasi yung wikang Pilipino, ano na yan? So, ay ginagawa ng pag-aaral ng ibang mga banyaga dito sa ating bansa. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, James. Ang wikang Pilipino ay mahalaga sa eksperto tulad ng SK Chairman, Guro at Trabahador. Dahil ito ang gamit sa malinaw na komunikasyon, pagtuturo at pagkakaunawaan sa trabaho. Nagpapatibay ito ng pagkakaisa at pambansang identidad.